Hello mga chaps! Ako inyong Madam Kilay. So ang topic naman natin ngayon ay about sa mga anak. Iba't ibang klaseng ugali ng mga anak. So lahat tayo nagdaan sa pagiging anak. Iba't iba yung mga naging karanasan natin sa pagiging ulirang anak. So ginawa ko tong video na to para na rin magising ang ibang mga kabataan, ang ibang mga anak nandyan. So nirequest lang tong video na to. Actually wala akong kinalaman dito. Pero ngayon may kinalaman na ako. Dahil sa paggawa ng video na to. So ano-ano nga ba yung mga common na ugali ng mga anak? Anak number 1, ang mga mabubuti. Siyempre, uunahin natin yung mga mabubuti. Mamaya na tayo sa masasama. So marami pa rin ang mga anak na mabubuti sa kanilang mga magulang. Sila yung talagang tumutulong sa mga magulang nila. Sila yung mga talagang nare-realize ang paghihirap ng kanilang mga magulang. Sila yung talagang nagmamahal sa magulang. Ano ba naman kayo? Hindi nyo matulungan si mama magluto, ma. Ako na magluluto dyan. Magpahinga ka na. Actually, lahat naman siguro ng mga anak nagmamahal sa magulang. Kaya lang yung iba, hindi lang talaga nila pinapakita. Ewan ko ba, may mga ganyan. Hindi nila masyadong pinapadama or pinapakita sa magulang nila na mahal nila ito. Kasi minsan na-awkwardan sila, minsan parang na-OA-yan. Ma, eto pamiling gamot. Malala na yung ubo nyo. Parang mahawa pa ako. Ng mga pagsasabi ng I love you to sa magulang, parang awkward sa kanila. Pero deep inside, mahal nila yung magulang nila. Ugali number 2, ang mga paboritong anak. Yunora! Yes, mami! Sila yung mga talagang paboritong anak ng magulang. Kaya lang, sa sobrang paborito sa kanila, talaga namang inaabuso nila. Yunora, anak! Anak, halika dali! May binili ako sa yung damit, ang ganda. O, bagay na bagay sa iyo to, anak. O, tingnan mo, ang ganda. O, sukatin mo. Dali, ako sukatin mo, dali. Mami, oh my God. Ang ganda, bagay na bagay sa anak ko. I don't like this. It's so baduy. Ang ganda kaya yan. Mahal ang nabili ko dyan, anak. 120 yan. Tinawaran ko pa ngayon, 150 kaya yan. Tinawaran ko kaya ng 120 para na mabili. Kala ko naman magugustuhan mo. Yung halos na buong magkakapatid na nadamay na. I can wear this to the party. Ew. Nayakin na lang. Mukhang mas bagay sa akin yan eh. Kasi nga, syempre, siya yung paborito. Lumalaki yung ulo niya. Tapos minsan bossy pa. Siya yung nasusunod. Oh, edi sa'yo na. Ikaw na sumuot. Mukhang choosy pa eh. Kala mo naman kagandahan, choosy pa. Kaya ang ending, nag-aaway-away yung magkakapatid. Ugali number 3, ang mga kapit-tokong anak. Ma, pakilo anak. Oh, sila naman yung mga anak na ultimo kahit mag-asawa na, eh talaga naman kumakapit pa rin sa magulang. Talagang ayaw lumayo. Yung tipong kahit nakabukod na sila ng bahay at may sarili na siyang pamilya, eh talaga namang tumatakbo pa rin sa magulang. Manghiram ang pambayad ng ilaw tsaka ng tubig. Mapuputulan na kasi kami. Alam niyo naman, si Eduardo wala pang trabaho. Ganun ba? O, pero 1,000 lang mapapadala ko na kasi bumili ako ng gasol. Kahit kaya niya naman. Panggas ng mga bata, papasok sa school. O sige, mapupunta ako dyan ha. O kaya isan mo na lang sa GCash, ma. O sige. O, i-GCash mo na lang kaya smart padala. O sige, papadala ko na lang. O sige. Okay, bye-bye. Kaya ang ending, nagagalit yung ibang mga kapatid. Ay nako, yan na naman yung anak nyo. Kayo naman, nauuto kayo kaagad. Lagi nyo kasi pinagbibigyan eh. O, kayo laging takbuhan. Halos araw-araw na lang yata ay kayo hinihingi ng pera. Yung asawa niya, hindi nagtatrabaho. Naku ma, hayaan nyo sila. Kapag lagi nyo silang tinutulungan, lalong hindi sila gagawa ng sarili nilang paraan. Kayo na lang palagi. Hayaan nyo nga yung mga yan. Yung asawa niya hindi magtrabaho. Si Eduardo, puro na lang inom-inom. Wala lang ginawa, puro uminom. Kala mo, mga walang pamilya. Ugali number 4, ang mga maluluhong anak. Sila yung mga tipong high profile na anak. Sila yung lahat maluho. Yung ultimo kahit walang-wala na yung mga magulang nila, talagang hihingin pa nila yung gusto nila. Talagang maglulumpasay sila sa galing. Makuha lang yung gusto nila. Ma! O anak? Ma, padala mo ko ng iPhone 8. Ang ganda kaya kulay pink. Bagong labas yung mga classmate ko, meron kaya sila nun. Ganun ba? O sige, nabibilang kita. Ako na lang wala eh. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak. Magpapadala ako. Sasabihin mo kay Lola, ha? Tsaka yung bagong Adidas ngayon. Ang ganda kaya. Ma, sige, nabilang mo ako nun. Na, huwag ka na umiyak. Bilang mo ako nun, ha? Magpapadala ako. Tsaka si running rubber shoes ko, babila ako ng bago. Sasahod na ako. Pwede ba sasahod ko na lang? Sa 15 na lang? 31 pa lang ngayon, anak, wala pa akong sahod. Sige na. Yung ipon ko na lang, gagastusin ko. Nga, hindi nyo nare-realize kung gaano kahirap ng mga magulang nyo paghirapan para lang makuha yung mga gusto nyo. Nang gigigil ako sa inyo eh. Kayo. Tapos anong ginagawa? Binabaliwala. Pag nasira, hihingi ulit ng bago. Tapos pag hindi binigay yung gusto,
Maglulumpasan na naman sa galit. Sino pasama? Eh, di magulang na naman. Konting iyak nyo, bigay ng magulang nyo. Ganon kayo eh. Ha? Hindi nyo iniisip kung gaano ka namin pinaghirapan yan para lang mabili yung gusto nyo. Dahil mahal namin kayo. Kapunyeta kayo. And last but not the least, ang mga suwail na anak. Diyan, tatambay sa labas. Magbabasketball ako eh. Babalik din ako. Para naman kayong ano? Sila naman yung mga anak na tinatawag na black sheep of the family. Sila talaga yung mga walang tikas, sa sobrang katigasan ng ulo, sa walang respeto, yung talagang wala silang pakialam sa mundo. Yung tipong ultimo magulang nila hindi na nila kinikilala. Mas inuuna nila yung ibang tao kaysa sa sarili nilang pamilya. Di ba nakakainis? Nanggigigil ako eh. Hoy, Eduardo! Oh! Anong oras na? Ba't ngayon ka lang umuwi? Kanina pa kita sinisigawan, tinatawag kita doon sa labas, wala naman sumasagot. Doon lang ang galing kila Tubing, oh. Katambay. Ba't di niyo ako tinawag? O nakaupo ka doon, hindi dapat sumagot ka na kanina. Kila Tubing nga lang ako eh. Nakaupo lang kami doon eh. Kumain ka na ba? Kumain na ako. Tapos na. Oo na. Yung gabi na, anong oras na oh? Alas 10 na ng madaling araw. Ba't di ba kayo natulog? Nantay niyo pa ako. Inaantay kita dahil walang mag-iigib ng tubig. Bukas gagawin ko yan. Wala namang bukas, may bukas pa naman eh. O, di ba ganyan sila? Iba matitigas yung ulo eh, di ba? Ang sarap pagbobonyatan eh, no? Nakakagigil eh, no? Kaya kayo mga anak, mahalin yung mga magulang nyo. Oh, hindi nyo alam, one of these days, di ba? Kung ano mangyari sa mga magulang nyo. Diyos ko, mahalin nyo hanggat nabubuhay sila. Hindi yung puro kayo kasarapan, puro sarili nyo lang mga iniisip ninyo. Dahil pagtanda nyo, magkakaroon din kayo ng sarili nyong pamilya, mararanasan nyo rin kung anong nararanasan ng mga magulang nyo. Kailan nyo marirealize pag nangyari na sa inyo? Nasa huli ang pagsisisi. Pasalamat nga yung iba dyan, may mga magulang pa sila. Yung iba dyan, mga wala, ulilan lubos. Diba? Wala na sila mga magulang. Yung iba dyan, lumaki sa tiyahin, lumaki sa lola. Kaya kayo, kung may mga magulang pa kayo na nasa tabi nyo palagi, samantalahin nyo. Nako, huwag nyong hayaan. Nako, lilipas ang panahon, magsisisi kayo. Kaya kung ako sa inyo, kilayan nyo yung mga magulang nyo. Para humaba pa yung buhay, para marami pa kayong chance. Para humingi ng tawad at ipakita sa kanila yung pagmamahal ninyo. Pero kung wala kang pakialam sa topic ko, at talagang suwail ka sa magulang mo, at hindi mo marirealize lahat ng sinabi ko, tuldukan mo na yung pride mo, ha? At magkilayan tayo. Dahil kilay is life.